At ayan mga ka-crypto, ang balita po natin dito ay tungkol sa update kung ano na po ang nagaganap ngayon sa Clarity Act. Yan, sabi sa ating news source dito ay Clarity Act update for XRP holders. Congressman drops bombshell statement live on Fox TV. Ayan, isang mainit na naman na usapin sa Washington ang nagaganap ngayon. Kung isa ka pong XRP holder o crypto investor, siguradong nabalitaan mo na ang latest na kaganapan sa Fox Business. Itong si Congressman Brian Steele ay muling humarap po kay Maria Bartiromo at ang kanyang mga pahayag ay maituturing na isang malaking bomba para sa ating industriya. Ang Clarity Act ay muling naging sentro po ng usapan at base sa mga komento ni Steele, tila nasa final stretch na po tayo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa legislative update na ito. Bakit sinasabi ng mga eksperto na trilyong-trilyong dolyar ang posibleng pumasok kay Bitcoin at ang crypto market? Ano ang status ng bill sa Senado? At bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito naipapasa? At higit po sa lahat, ano ang magiging epekto nito sa ating XRP? Kaya ihanda na ang inyong mga kape dahil seryosong usapan ito. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba excited ang lahat sa sinabi ni Congressman Steele. Yan, ang atensyon po ng mundo ng crypto ay muling tumuon sa Clarity Act. Matapos po itong i-highlight ng kilalang crypto enthusiast na si Vivek Sen. Ayan po siya. Nagbahagi po siya ng isang clip. Ito po ang kanyang clip kung saan makikita po si Congressman Brian Steele na diretsahang nagsasalita tungkol po sa urgency ng pagpasa ng bill na ito. Ayon po kay Steele, sabi niya, "It is absolutely essential that the United States set the gold standard for regulations in the digital asset space." Napakalinaw ng mensahe. Kailangan ng Amerika na manguna at magtakda ng batas para hindi po maiwan ang kanilang financial market. Sa aking opinyon, ang pagiging optimistic po ni Steele na maipapasa ito sa susunod na linggo ay isa pong malakas na signal. Hindi po siya magsasalita ng ganyan sa national television kung walang sapat na suporta sa background. Ang pagkakaroon po ng ganitong klaseng confidence mula sa isang mambabatas ay nagpapakita na ang momentum ay pabor na po sa atin. Sa aking obserbasyon, ito ay hindi na lang basta political talk. Ito po ay tungkol sa financial survival ng US markets. Alam nila na kapag hindi nila na-unlock ang financial at human capital sa crypto, ibang bansa ang makikinabang. Bilang mga investors, nakikita natin ang pagbabago ng narrative mula sa pagiging skeptical tungo sa pagiging competitive. At ngayon, ano nga bang nangyayari sa Clarity Act sa nakaraang isang taon? Mabalikan natin ang timeline. Ang House of Representatives ay matagumpay na naipasa ang bill noong July 17, 2025 sa pamamagitan ng 294 to 134 na boto. Napakalaking tagumpay nito noon. Pero pagdating po sa Senado, dito po nagsimula ang mahabang proseso. Noong May 14, 2026, May 14, 2026, nalampasan nito ang Senate Banking Committee na may botong 15 to 9. Pero mula June, nakabara na lang ito sa Senate Legislative Calendar. Wala pang petsa pa para sa floor vote. Ngayon sa aking opinion, nakaka-frustrate ito, di po ba? Isang taon na ang nakalipas mula noong House vote. Pero sa mundo ng politika, ang isang taon ay mabilis lang. Ang mahalagang punto dito ay hindi ito namatay sa committee. Nakalusot po ito sa Banking Committee na kadalasang pinakamahirap na stage. Kaya masasabi ko lamang rito ay simple. Ang delay ay bahagi po ng political maneuvering. Hindi ito dahil sa ayaw nila sa crypto, kundi dahil sa dami ng kailangang i-negotiate. Pero ang katotohanan na umabot na tayo sa puntong ito ay patunay na inevitable na ang batas na ito. Kahit gaano pa katagal ang Senate gridlock,
ang direksyon ay nakaturo sa pagpasa. Ngayon, bakit nga ba hirap na hirap ang Senado na ipasa ang bill na ito? Dito po tayo sa masalimuot na bahagi. Ang main reason kung bakit hindi pa ito na ipapasa ay dahil sa politika. Ang mga Democrats sa Senado ay may idinagdag na provision tungkol sa crypto business ties ni President Trump. Dahil sa mga financial disclosure na nagpakita ng bilyong-bilyong kita ng pamilya Trump mula sa crypto, gusto ng mga opposition na limitahan ang kakayahan ng mga gobyerno na humawak o mag-trade ng digital assets. Para sa akin, ito po ay isang political leverage. Ginagamit ang crypto bill para maipasa ang ibang agenda. Sa aking pananaw, ito ay parang isang laro ng chess. Ang mga Democrats ay may kondisyon at ang mga Republicans ay kailangang mag-adjust. Ang nakikita kong solusyon ay isa pong compromise. Kailangang mabigyan sa gitna para kailangan pong magbigayan sa gitna para hindi po ma-delay ang August recess sa August 7. Kung hindi po nila ito matatapos bago ang recess, baka abutin na naman tayo ng matagal na paghihintay. Pero sa totoo lang, ang ganitong klaseng political tug of war ay normal lamang sa Washington. Kaya wag po kayong magpapanik dahil ang core goal ng bill, yan po ang regulation, ay hindi naman binabago. Ang pinagtatalunan lang ay ang extra baggage na idinagdag ng kabilang panig. Ngayon, ano naman ang magiging epekto nito kay XRP at sa kabuuan ng market? Ang Clarity Act ay hindi lamang po basta batas. Ito po ay magiging gold standard. Ang pinakamalagang aspeto nito para kay XRP ay ang pag-classify sa mga major crypto bilang commodities sa halip na securities. Alam nating lahat na si XRP ay mayroon ng regulatory clarity. Pero ang pagiging ganap na batas ng Clarity Act ay magbibigay ng permanent status na hindi basta-basta mababago ng sinumang future administration. Sa aking opinion, para po kay XRP, ito ang game over para sa mga legal uncertainties. Kapag naging batas ito, wala nang magiging butas para pagdudahan ang status ng XRP bilang commodity. Para sa broader market, ang influx ng capital na tinutukoy po ni Vivek Sen ay hindi po wishful thinking. Kapag ang mga institution ay nakasiguro na sa batas, diyan papasok ang $trillion. Kaya ang masasabi ko, ito ang missing piece ng puzzle. Marami ng institutional money ang naka-sideline. Naghihintay lang ng green light. Kapag naipasa po ang Clarity Act, ang green light na yan ang magiging hudyat para sa malawakang adoption. Ito ang katapusan ng Wild West era ng crypto at simula ng institutional integration. Ngayon, ano naman ang susunod na dapat nating abangan ngayon pong July 2026? Ayan, ngayong buwan po ng July, ang August 7 recess ang ating hard deadline. Kailangan maklear po ang 60 votes sa Senate floor. Kahit may mga Republican na mag-u-oppose, ang 53 seats ng GOP ay malakas na pundasyon. Kailangan lang nila ng ilang Democrats para ma-secure ang 60 votes. Ang mga susunod na linggo ay magiging critical. Kaya ang masasabi ko po ay huwag lang tumingin sa mga headlines. Ang mga balita ay pwede pong maging distraction para sa short-term traders. Pero kung ikaw ay long-term, ang focus mo dapat ay ang mismong pagkakataon, ang mismong pagkakaroon ng batas. Kaya kahit magkaroon po ng kaunting delay o political drama, ang outcome ay hindi na po magbabago. Ang demand para sa regulation ay galing sa mga taong may hawak ng malalaking pondo. Sila po ang may gusto na maipasa ito. Kaya naman kampante ako na sa kabila ng lahat ng ingay sa Senado, ang Clarity Act ay makakarating din sa desk or lamesa ng Pangulo. At ayan, sa kabuuan, ang pahayag ni Congressman Brian Stale ay isa pong wake-up call para sa lahat. Ang Clarity Act ay hindi na lang basta pangarap. Ito ay isang pending legislation na ilang hakbang na lang ang layo. Ang pagiging commodity po ng XRP ay maisisecure na at ang pinto para sa $1 trillion na investment ay nakabukas na para sa lahat.
Kaya manatiling mapagmatsyag, huwag magpadala sa emosyon at laging sundan ang mga development sa Washington. Ang pagbabago ay dumarating at bilang mga crypto holders, tayo ang masasabing unang makikinabang sa mas malinaw at mas stable na market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.